Pero mas masarap. Sa kaboting. Sa totoo lang, masarap yung mga kaboting ng lomi sa lipa. Kasi ang lomi, talagang origin yan ay ang sa Batangas City at lipa. Dito sa part ng ito sa mga Kalakap. Talagang yung buhay. Ito po, hindi yung patay. Yung patay, wala ka nang magagawa eh. Yung buhay ko nakakapag-isip eh. Tatawa siguro din siya. Ano nak, may nakuha ka naman idea kay sir. Ano nga pangalan nito? Peklat? Ano? Peklat ba yun? Peklat po. Po, ang daming aso ah. Ganda muna nak. Ayan, kabosing. Dito ulit tayo. Diba? Daming anak. Yes mga kabosing. Good afternoon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa lahat. Sa lahat po ng mga nanonood. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Sa munting YouTube channel natin. At pasensya na mga kabosing, medyo malat ako talaga ngayon. Dahil hindi man ako lumaban ng amateur. Kaya lang medyo napaboses tayo na napaboses kahapon, kaya wala tayong boses. At bago ang lahat muli ay isang magandang hapon. At ayan, magbibideo na naman tayo. So as usual, lagi po tayong nasakyan. At hindi ko ini-expect na makakapag-video ako ngayon kung araw nito. Araw po ngayon ng linggo at ang oras ay 3:30, quarter to 3 ng hapon mga kabosing. Pauwi ulit tayo ng Batangas. Tulad ng sinabi ko sa inyo, mapapalimit ang uwi natin sa Batangas ngayong mga panahong ito. At sa totoo lang talagang gusto ko lang umpisahan yung kubo na itatayo ko doon sa Batangas. Sana mga kabosing ay antabayan ninyo yung mga update ko sa pagpapagawa. At naalaala ko, meron pala akong isang bahay doon sa Cavite na na may mga gamit. Ang bala ko sana ay paupahan ko, pero nakasama yung gamit. So nag-iba na yung desisyon ko. Bali may kukuha na sana, kaya lang nag-back out ako na wag na munang paupahan at kunin yung mga gamit mga kabosing. Bali dadaling ko sa Batangas. At yung ibang materyales na pambubong mga kabosing ay naikarga ko na sa truck bali kaninang umaga. At may dinala din ako. Yung lahat mga kabosing ay puro second hand yung pinadala ko, dahil yan ay mga galing sa mga pinagkalasan ng bahay dito sa Cavite. So hindi naman tayo magbabudget dyan sa kubo na yan, dahil yun naman talaga ay parang sa madaling salita ay pahingahan ko lang o bakasyonan ko lang dyan sa Batangas. Yan, wala tayong ilalagay na budget dyan na masyado. At yun naman ay hindi ko rin bibigla, pero siguro talagang kinakailangan kong buuin. Yan mga kabosing. At ang bala ko sana mga kabosing ay next week pa yung yung pagpunta ko ng Batangas. Kaya lang ay Diyos pro santo mga kabosing, inatake na naman ako ng ng depress. Like I've said mga kabosing, mayroon po tayong depression. At the same time talagang pakiramdam ko anxiety. At kahapon meron po tayong na-stress po tayo sa doon sa sinalihan natin na na
pagiging isa sa opisyal ng HOA sa aming lugar, sa aming subdivision. Dahil wala eh, ang daming problema, kaya medyo talagang hindi ako magandang magalit. Kaya ayan, na-depress ako mga kabosing. Ayan, kaya mas minabuti kong magpaalam sa amin at mukhang yung itinatakbo ng isip ko ay kilala ko kasi ang sarili ko mga kabosing, kaya siguro kinakailangan kong medyo lumayo muna ako, magpahinga, mag-relax, dahil pagka puro problema yung naiisip ko ay hindi nagiging maganda yung takbo ng isip ko. Parang laging galit ako sa mundo or kahit kanino mga kabosing. Kaya ayan, hindi pa schedule ay bigla tayong napauwi. At talagang hindi ko pa na balak umuwi. Kaya lang wala, kahapon pa akong busit eh. Kaya mas buti ko na ako ay mag-relax muna para at least maalis yung yung depress. Ayan, dito na tayo sa sa boundary ng Cavite at Batangas, ang welcome to Nasugbu. Ayan, kakaliwa na tayo mga kabosing dito. At sa mga oras na ito ay napakarami ng sasakyan. Sa mga part na ito wala kasi magbigayan. Wala magbigayan mga kabosing. So yan, katulad ng sabi ko sa inyo ay talagang uumpisahan ko na yung maliit na kubo na gagawin natin sa Batangas, doon sa lupa namin. So parang sa tingin ko lang ay parang napaaga ang pagdating ng ulanan. Hindi ko lang alam kung dire-diretso to, pero kung makaulan talaga ay sobrang lakas eh. Sa tingin ko doon nga sa Cavite nagpunla ako, sumibol na dahil basa na yung lupa talaga. Yan, iba-iba yung environment ko dito sa Batangas kasi pag nasa Cavite talagang puro trabaho, then meron tayong mga activities pang ewan ko ba dun, parang gustong gusto ko talagang kumalas eh. So akala siguro ng mga kasama ko ay hindi ako seryoso, pero ayaw ko talaga ma-stress eh. Kasi pagka diyan po sa ganyan, lalo sa subdivision, kung kayo po ay taga subdivision, yan po ay di ba may OWA naman. So ang kalimitan dyan mga kabosing ay hindi nagkakaigi-igi yung nagkakasundo-sundo yung mga homeowners. Parang pinopolitika na tayo po ay hindi sanay dyan. So hindi ko akalain na ganyan yung owang iyan. At ang problema pa sa amin ay ultimong yung mga tauhan ng HOA ay nagiging pasaway. Parang palibasa matatagal na dyan sa HOA ay ang feeling ay sila ay homeowners din, na hindi naman po pwede sa akin mga kabosing. Dahil tayo ay nagsiservisyo lang, wala tayong sweldo, at wala silang karapatan na hindi tayo igalang, dahil ay sinusurvive lang naman natin mga kabosing. So sa totoo lang, kahit sa kuting ng banda ay talagang wala silang karapatan na hindi tingnan o igalang bilang isang namumuno sa HOA. Na ayan, mas minabuti kong umuwi at mag-relax, dahil yung itinatakbo ng isip ko ay hindi pangkaraniwan mga kabosing. Kaya ayan,
dito muna tayo. At gusto ko rin ibalita sa inyo mga kabosing, ngayong hapong ito kung matutuloy tayo ay dahil yun na nga, gusto kong ma-relax. Ayaw ko muna ng ng mga usapin na masyadong seryoso, kaya dadaan tayo sa Kapanalig mga kabosing. Bali nag-text ako kay Kapanalig, kaso nandun yata siya sa Marinduque. So ang nandun naman ay si Kautol, kaya baka siya yung ating matatngan doon mga kabosing. At ang pagkaalam ko, ang nandun lang ay yung mag-ama ni Kautol, kapatid po siya ni Kapanalig. Kaya pareho po ulit nating dumalaw o ano pa mang magawa natin sa Kapanalig mga kabosing. So kung para doon sa mga bago lang doon sa channel ko, ako po ay isang supporter ng Kapanalig team. Ayan, lalo na po kay Kautol. Ayan. So meron tayong ipapakitang mga mga bagay na talagang isinuporta ko natin kay Kautol. Ayan. Hanggang ngayon mga kabosing, kahit na sila ay nagkahiwa-hiwalay na, ay andun pa rin ako sa Kapanalig team, nakasuporta. So ayan, nandito na po tayo sa part ng Tamayo. Ayan. Kaya tingin ko marirelax na ako. Grabe ang visit ko o asar ko ng kahapon pa. At kinakailangan ko na may makausap ng hindi ako mai-stress, kaya dapat dito muna ako mga kabosing. Sana samahan nyo ako sa video na to. At para doon sa mga may depression o anxiety, alam ko mauunawaan nyo ako. Ayan mga kabosing, malapit na tayo mga kabosing, at tayo ay papasok na dito sa lugar ni ng Tamayo. Dito ka na Kautol. Bossing. At ang usapan namin ni Kautol ay doon kami makikita sa taas, hindi na ako bababa. Doon na kami makikita doon sa tabi ng kalsada, dahil yung kinakapanalig mga kabosing isa baba. So sa tingin ko hindi limitado yung pagbibideo ko dito, dahil siyempre maalam muna tayo dun sa Kautol at kay Kapanalig kung pwede ba tayong mag-vlog. At hindi naman porket dyan tayo magbablog ay siyempre may layo din tayo sa kahit pa paano ay tumaas-taas din naman ang views natin. Pero hindi po naman yung talaga ang layunin ko. Talagang gusto ko lang mag-relax talaga. Ayan. Medyo hapon na rin, sakto alas 3. Medyo mabagal yung takbo ko dahil nung umalis ako doon parang wala pang alas 2. Ang bagal, parang ayaw ko magpatakbo na mabilis dahil medyo nga hindi okay yung pakiramdam ko. Kain pa tayo mga kabosing. Yes mga kabosing, diba? Dito kami sa Talaka. Kasama ko na si Kautol at si Kuya Vincent Sa may Litas Lomi House po. kanina. Nag-intro ko sa inyo kanina, andun pa tayo sa taas. Pero ito na, nandito na kami sa tayo na. Tayo po. Tapos na po kaming malengke. Pinag-grocery kami ni Sir. Shoutout po kay Ma'am Aya. Naninibago ang galon. Yellow kasi kaya din yung dito.
Alin? Sa lipa po. Ano ba yung ano sir? Pansek. Sa lipa, ano siya, kulay dilaw. Yung ano? Pero mas masarap. Nakaposi. Sa totoo lang, masarap yung mga nakaposi ng lomi sa lipa. Kasi ang lomi, talagang origin yan ay ang sa Batangas City at lipa. Dito sa part ng dito sa mga Kalahati, talagang sabihin na natin, talagang nagawa mo lang talaga sila. Nung araw nung college ako, meron kaming pinaglulumian. Nung ihain na, tao naman, mauubos ba naman yun? Kasi yung ano niya, ang laki ng pagtaas, ang lahat, Sahog. sahog. Diba? Tapos na po kaming kumain mga kabosing. Uwi na po kami ng Kampanalig para makapagpahinga rin si Sir Lozano sa Kubo. Makapag-relax tayo mga kabosing ngayon. Yung in-stress ko kanina at kahapon babawi naman talaga ako ngayon. Ano, Kuya Vincent, busog ka na? Busog na busog. Di pa nga naubos eh. Mag-thank you ka muna kay Sir. Thank you po kay Sir. Magbiyahe na. Uwi po ng Barangay Tamayo. Dito po kami kumain sa may Letas Lomi House. Mga kabosing, di ba? Kung ano in-stress ko sa Cavite nung kahapon at kahapon talaga grabe. Kaya ngayon babawi naman ako. Dito ko ilalabas yung ano, yung lahat ng sama ng loob ko. Hindi na inibandit ko sa vlog ko kanina dyan. Talagang mag-stress reliever muna ako. Talagang ano eh. Solong-solo ni Sir yung ano, yung kubo. Pero hindi naman tayo bala ko naman talaga pumunta dyan, kaya lang hindi magkaroon ng pagkakataon. Laging busy. Basta sa loob ng lalo kung summer, maganda Opo. pumunta dito sa Kampanalig. Talagang masarap magpahinga doon Sir, lalo pagtanghali. Kasi doon wala tayong makakausap, kundi si Kauto, magluluto lang naman yan magluluto eh. Tsaka si Kuya Vincent. Sayang nga lang wala si Idol Louie. Simple. Kasi pag yun ang nagbablog, salita parang nakatanga ka na lang. Tuloy-tuloy yung salita eh. Yung bang imbis na nagbablog ka pero nanonood ka pala sa kanya. Doon ako bumibilib sa kanya sa yung pagdadala ng vlog. At saka sa pag-i-edit, maayos, Opo. magaling din siya. Si dapat nga bilib kay Louie sa pag-i-edit eh. Opo. Kaya yung ginagawa niya nung pag-i-edit nung nakakaraan yung Yung matagal pa-challenge. pala yun. Yung unang pa-challenge Sir. Oo, matagal kaya tinigil din niya. Talagang medyo talaga. Tanga. Sa isang araw yata, isang beses lang siya nung nakakapag-upload. Dahil sa pag-i-edit patagal. Kasi gusto niya talaga yung quality, yung vlog. Pero hindi pagkaparamihan talaga pag kahit na hindi quality, pag talagang followers ka niya o viewers niya, Opo. kahit ng hitsura ng picture pinapanood din naman eh. Kahit raw vlog lang to. Nung napanood ko lang vlog na yun, yung isa pa naman yata ang vlog niya. Dalawa na po. Dalawa. Yung sa sa tawag nito, Marinduque. Dalawa na.
maraming salamat kay Sir Robert. Nakapasyal kami ni Kuya sa sa palengke. Iniisip ko mga kabosing, ano na kaya ang ginagawa ng mag-amang yun, sir? Pero pa yung ang tagal mo mag-upload? Nung ano po yun, nung butuhan, Oo. Tagal mo mag-upload mo ito. mag-aapat na araw po. Hindi, nung nandiyan na kayo, pero matagal pa rin yung ano, yung upload mo. Tapos pag nag-message ako, sabi niyo wala kang wifi. Ayun nga po yun, sir. Nung bumalik kami nung Miyerkules. Hindi kayo nakabayad sa wifi. Kasi nag-ano si Utol nagpalit ng ATM. At yun, doon kasi yung naka-ano sa ATM niya tuwing ano, kada buwan, doon kinakaltas po. Iba talaga yung klima mga kabosing sa ano, dito sa bayan compare mo doon sa Pagdating na dito iba na. Opo. Medyo iba-iba na. Pagdating sa taas, malamig na. Lalo na doon sa Kubo, sir. Pag mga ano na, mga madaling araw yung lamig na. So tamang-tama kasi naglaba ako kanina mga kabosing. May magagamit si sir. Hindi, sanay ako sa mga amoy tokmol. Pag hindi amoy tokmol ako, parang hindi ako makatulog lalo. Mabuti sir, hindi kayo mahilig sa ano, kulambo. Ay, hindi. Naiinitan ako. Kasi mga kabosing merong tao na ano, yung mga sanay sa kulambo. Hindi naman. Hindi nga ako sanay sa aircon eh. Ay, hindi rin po kayo, hindi rin po pala kayo nag-aircon sir, ano? Pag ako nag-aircon, kakasakit lalo ako. Alam mo, may narinig ako doon sa iba. Hindi daw talaga maganda ang pag-aircon sa katawan ng tao. Mas maganda yung normal na ano. Pwede yung mag-aircon pero kung doon ka na lang. Pero kung lalabas ka rin naman bahay, hindi maganda ang aircon sa ano. Yun naman ang sabi, ewan ko lang kung totoo yun. Nakakasama na daw po yung sa katawan. Kasi sa aircon halos dyan hindi ka napapawisan. Masama, pangit naman yung sobrang init pero yung halos hindi ka na ano. Tapos daw yung ano, yung nakatutok daw po yung electric pan na po. Yun naman ang sabi. Yung kasi mga kasama akong negosyante, hindi rin ako makapaniwalang hindi siya nag-aircon kasi mayaman talaga eh. Opo. Pero sabi niya, alam, yung kwarto niyan, nakita ko, walang aircon. Hindi talaga nag-aircon. Pero meron mga, yung anak niya naka-aircon. Sila ang ayaw niya. Sabi ko, ang gusto mo lang pala sumaba ang buhay ikaw. Kasi ikaw lang yung hindi nag-aircon. Tapos yung mga anak mo pinag-aircon ng lahat. Yun naman yung sabi lang nila. Base lang sa ano ba itong lugar na? Parang Ito Madalon. Ay, kahigpitan po. Kahigpitan. Kahigpitan po. Tapos Dito na po pala sir yung daanan. Yung papuntang ano, Timbain. dito. Yan yung maliit na ano na yan. Kalsadang papasok na yan. Yan. Maliit lang siya. Yung papunta po yung Timbain doon sa binibilhan po namin ng ano, mga kabosing. Yung mga materyales. Talagang sinasadya siya. Pero Nung ano no sir, nitong huli na, tinetext na lang ho yung hindi ibig material. sabihin talagang makakaalam lang siguro yung Opo. bali-balita na lang. Yun nga Kasi po. ang layo, ang layo sa loob eh. Kasi dati po sir, doon po kami namimili sa May Mayasang. Malaki diferensya. Medyo malaki pong diferensya. At saka yung sa quality ng ano sir, yung hollow blocks. Talagang matibay. Matibay talaga. Nabagsakan nga yung paa ko, hindi. Yung ibang hollow block, binikbit mo lang, ubos na eh. Pero sayang yung hollow block nyo doon. Pero gagamitin pa namin yun sir. Meron po kaming gagawin doon sa ano, mga kabosing, sa Kampanalig. So ito naman yung ano dito. Itong area na to, walang ganong kabahayan. Ito medyo nakakatakot dumaan dito pag gabi. Medyo mahaba-haba yung area na walang kabahayan. Nakakatakot dito mga kapos yung buhay. Hindi yung patay.
nak, may nakuha ka ng mga idea kay sir. Tapos sasapit na tayo sa Barangay Matepok. Malaking barangay rin itong ano, Oh, malaki ang Matepok. Matepok. Nakadaan na rin ako sa ano, barangay ka. Ano ba yung patakas? Balingbing? Balimbing. Ang labas ay doon sa kabila sa barangay Kahil. Kahil. Opo, nakarating na rin po ako doon. Kaya lang parang may dadaan ng parang ilog. No? Opo, medyo ano nga po yun, matarik rin po Ewan ko lang kung nagawa na yung daan na yun. Parang hindi pa rin po sir. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Kasi nung nakaraan naghatid kami nung ano ba yun, pangsabit yata yun sa Ninong. Ganun pa rin yung ano dun, yung daan, matarik. Hindi yung yung isa lang saka makitid. Yung daan. Opo. Barangay Kahil. Barangay Balimbing. Nung araw daw po doon pumapasok sila ano eh, parang kadedet nung nag-aaral ng high school. Doon sa barangay Kahil. Opo. Nilalakad lang daw po nila nung araw. Medyo malayo-layo din. Tayo. Nakadaan ako doon kasi hindi mo inabot yung naputol yung ano yung Busa Bridge dyan. Ay, pusaw. Wala, naputol yung daan yan eh. Wala kaming daan dyan. Yung Busa Bridge na yan. Halos 2 taon yung ginawa eh. So saan dumadaan sir? Ay, sa Nasugbu, dyan, shortcut, dito sa Kalaka, pag dito. Doon sa Paliko, sa Nasugbu. Kaya- Kaya lalayo ka. Kaya talagang Pagkagaling kang Manila, Opo. pupunta ka dito, minsan may shortcut dyan sa may, ano ba yun? Dito sa may, ano, doon kina, sa asawa ni Tatay Roman. Ay sa may ano, Dyan Sa- sa may, ano tawag nito? Buskod ba na, yung pa, Sa may papuntang Balagbag? Batulaw? opo. O yun, ang labas ng Kahil. Eh, hindi makakadaan dito kaya doon dadaan sa may Patulaw sa may ano, shortcut diretsong Kahil yun. Ma- Pinadaan. Matagal daw po bago natapos yung Ang tagal. paggawa ng ano yan sir eh. Parang Yung tulay na yan. may 3 taon yata yun. 3 taon. Tagal kaya pag kami umuwi, minsan dyan kami dumata sa Tagaytay puntang Talisay. Sila Kuya Jerry daw po yung nag-ano eh, gumawa ng ano niyan, ng pundasyon yata. Yung magsusukat, sila po yata ang nag-ano niyan. Ayos. Dinidevelop kasi ng dinidevelop kaya nag-iman. Eh, matagal na yung joke ng highway, matanda na yan. Talagang yun naman ay original na lupa yung Pusaw Bridge na yun. Kaya lang, nagalaw siguro yung baba eh. Kaya gumuho, naputol. Kasi yun lang yung ano, yung tulay na Oo, walang pupunta ilog dito. sa ilalim. Oo, eh yan tulay na walang ilog. Hanggang baba yun. Dito talaga ano, madalang ang ilog sa lugar na to. Ay di ibig sabihin sir, nung araw nung wala pa yung tulay, pag halimbawa galing ka dun sa Cavite, ikot ka talaga no, Ay, ikot. papuntang Lemery kung sakali. Pagka galing kang Cavite, pwede kang yung sinasabi ko sa may Patulaw. Opo. Ngayon kung punta kang Lemery, pwede ka naman dumaan doon sa Tagaytay, pababa ng Talisay. Ganun. Tang Agoncillo, Sa may Sungay. Sungay. Ay, marami naman daan doon eh. Yung Sungay, Sampaloc. Yan, medyo critical rin na ano, critical na daan rin po yung sa may Sampaloc na yun. Tsaka ito sa may Alfonso, ano yan, na diretso na rin ngayon pala, malaki na pala yung daan dyan. Yung, Opo. yung kanto ng Alfonso, yung katapat niya, yung pagtingin mo sa tabit ng kalsada, maliit lang. Pero pag pinasok mo, malaki yun. Malawak na. Oo, diretso yun ng, ano, ng Laurel. Kaya ano, Parang hindi pa ako nakadaan yan sir. hindi pa nga ako nga, hindi pa rin nakakadaan. Yun, maganda rin Papuntang Laurel? Oo. Adi, punta ka ng Alfonso. Opo. Imbis na kumaliwa ka sa tapat ng Alfonso, kakanan ka ngayon, yung maliit doon. Yung may nagtitinda doon ng mga baka. Karneng baka. Baka dyan sa may backstate banda. Hindi. Kung talagang cruise yan ng Alfonso, yung puntang ano na.
sa crossing mismo? Oo, yung papuntang Pakaliwang Alfonso, sa kanan ka, tapat ng crossing na yun, sa kanan mayroong parang hindi man tuong kalakihang butas. Opo. Akala may pupunta lang sa maliit na barangay, pero yung pala, puntang ano, Laurel. Malawak pala. Malawak pala yung gitna nun. Makakaano ba yung bike na yun? Makakaano yung gitna nun? Ahon yan. Yan, Barangay Balimbing po yan dyan. Ayun, gusto ko sa sasakyan ito. Alay na ng takbo, pultang pa rin. Tipid sir ano? Napakatipid talaga. Ito yun, nung ako'y magkrudo pa yun isang araw, galing akong ano ba yung Laguna. Opo. Hanggang ngayon, pultang pa rin. Baka naman sira ito. Ang tipid ah. Yan po. Nakaharap sa ano yan. Matulaw. Kaya mga kabuting, dito na tayo sa ano? Sa puntang Camp Kapanalig. Kapanalig. Camp Kamalig. Ano ba ito? Kamalig at siguro ano, 3 beses na akong nakababa dito mga kabuting. Nung last year na. Siguro mga ganito ring mga buwan nakababa ako dito. So ayan, ito na yung lugar kung saan punta kina Idol Louie. Wala pa rin pagbabago, ganun pa rin. Kaya nagkakatukan ng manok si ano, si Ate Rosie ba? Oo nga, oo nga. Shout out si Ate Rosie. Oo nga, diba kilala natin yung mga tao dito. So ayan. So mga kapanalig, mga kabosing, talagang ano, kapanalig to mga kabosing, ano, talagang magre-relax muna tayo dito siguro until tomorrow. Uwi na rin tayo. Hindi nagawa sila, magre-relax lang tayo ng kahit isang gabi para at least maiba naman yung ating ano, yung ating venue. Bahay sila talagang iba ang klima dito mga kabote kumpara doon sa bayan ng Kalaka. Dahil namalingki kami, talagang iba talaga. So sayang naman itong bahay na to, medyo napabayaan na durog na yung ano, bubong. So for the 3rd time ay tayo nakababa uli ng ano, 3 beses ba? 3 beses nga. Yung isa ay nandito pa si Kadedet, then yung pangalawa ay nandito si Kapanalig. Kaya lang hindi man tayo nagtagal doon. Si ano nga pangalan nito? Peklat? Ano? Peklat ba yun? Peklat po. Po, ang daming aso Nasa muna na. Ayan, kabosing, andito ulit tayo, diba? Daming anak ni Peklat. Oy! Huwag mong kainin yan. Anong pangalan nito? Si Butsokoy. Ayan, kasama natin si Kuya Vincent. Dito ulit tayo sa Camp Kapanalig. Ayan, Kamalig. So ito ay siguro itong kubong ito ay kung hindi kakamali mga 2 years na rin. So dito muna tayo magre-relax na. Ayan, yung bahay ni
Idol Louie, may mga bintana na. Nung tayo magpunta dito nung nakakaraan ay ano na, puro asintala ng hollow block. Pero ngayon ano na, halos tapos na, pintura na lang oh. So yan mga kawasan, tayo magpapahinga muna. At antabayan na lang, samahan nyo ko hanggang ano, sa huli ng video mo to. So yan mga kabosing, dito tayo sa ano, sa Camp Kapanalig, sa Kamalig mga kabosing. So kararating lang namin sa kauto yan doon sa baba. At inaayos yung ano, yung mga pinamalingki namin sa bayan ng Calacar. Dahil bago kami bumaba, inaayos akong mga malingki. Siyempre malayo naman sila sa ano, malayo naman sila sa palengke, kaya nang sabi ko sa kanya nung tumawag ako dumiretso na kami ng ano, ng palengke ng Calacar para kami mamalengke. At ayun, pinaayos niya yung ano, yung mga pinamili namin. Napapanood po niyo sa vlog ni Kautol yung pamamalengke namin sa ano, sa palengke ng Calacar. So sa tingin ko kung hindi ako nagkakamali ay third time kong nakababa dito. Ang una ay natulog din ako dito, then yung pangalawa ay andito si Kapanalig noon, pero hindi man ako natulog, nag-uwian ako. Yun ang time na kinuha ko yung lote na binili ko para kay Kautol na huhulugan niya. So yan, sa akin lang naman, suggestion ko lang sana, ito pa rin ang kanilang ano, dito pa rin talaga sila mag-stay sa lugar na ito, kung saan talaga dito sila nakilala sa Kubo. Ito naman bahay ay para naman kay Louie Kapanalig. So siguro doon sa mga magiging bisita ay pwede naman dito na, kasi ang dadayuhin dito mga kabosing ay itong Kubo. Ito yung location. So yung bahay naman ay talagang private yan. Siguro yung mga kaibigang matatalik si Kapanalig at saka mga talaga mga kilala ay pwede naman sa loob ng bahay niya. Yan sa bahay niya. So talagang nakakabilib din si Louie Kapanalig dahil sa loob ng ilang taon ay talagang nabuo niya yung bahay niya. At dahil ako ay talagang solid na supporter ni Kapanalig, ang alam ko talagang ang ipinagpagawa niyan ay ano, bunga ng kanyang pagsisikap sa pagbablog. At ang alam ko lang na bigay diyan na iyang bintanang yan mga kabosing. Pero yung lahat na pagkakapatayo yan ay walang nag-sponsor dyan. Pag hindi ako nagkakamali, halos talagang ipinundar niya. So ito pa yung ano, Carabao grass, medyo natunaw na binigay ko. Galing tayo sa tag-ulan tag-init pala So yan, siguro ito habang nandito si Kautol ay aayusin niya. Medyo napabayaan yung kubo. Ayan, yung lutuan nila dati. At ito yung ano, yung kanilang water reservoir, yung ginawa ni Daddy Ows. Ang lalaki ng bunga ng ano, kalamansi nila. Kasi yung tinanim kong kalamansi na mga kabosing ay maliliit yung bunga. Ito ang lalaki Yan. Ito yung bagong, ito yung bigay ni Kautol kay Kapanalig na tangke ng tubig. Walang laman walang laman. So yan ito yung ano, kanilang kusina. At ito ang next project yata ni Kautol pag ako hindi nagkakamali, ang ayusin ang kanilang kusina. Kung ako ang tatanong bilang subscriber, mas gusto ko na dito sa lugar na to, sa Kubo, dahil dito ka talaga marirepress. Kung ako lang naman sa sarili kong opinion, dito ko marirepress sa lugar na to, kung sa lugar kung nasan yung Kubo. At ang dami lang po aso. Yan, ngayon po ay ang oras na yun ay 5:35. So yan mga kabosing, at dito muna natin puputulin yung ating vlog. So
basta bukas siguro uuwi na rin tayo mga tanghali. At dito tayo tutulog sa Camp Kapanalig. So shout out kay Idol Louie. Idol, makikitulog lang naman tayo. At syempre namimiss na natin si Kautol. Kaya nadadalaw tayo every year, ay dumadalaw po tayo dito, pero minsan twice a year, yung 2 beses ang taon. So dito muna natin puputulin mga kabosing, at medyo mahaba-haba na. Basta update ko kayo kung anong magagawa natin dito sa Camp Kapanalig. At stay tuned lang mga kabosing.